po rito. Mahangin, tapos yung nandito po sila owner. Yung may Pagka Relax po safety eh. O, kulang na tao po. oh, tama natin dito si Father. Para kuha-kuha na lang. Yung bata. Solar lights. Ano yun, nila. Kabilaan may nosing yan. Kaya matagas ng langis, oh. Ng mga araw dito na yung bako. Cartridge din. More or less mga 20,000 pieces jet. Yan, shoutout kay Chef. Kasi ayun mga boss, nandito hindi siya concrete slab. Ang ginamit po namin dito pasyon dito. Ito isang unit, identical lang naman ito pa rin. Start lang yung mag-skim coat Ford. Ayan, tapos facing nakaiga or Poso Negro. Malaki po ang Poso Negro nito. Mga boss, dito po tayo nag-overnight dito sa Tarlac project. Ang lamig po rito, mahangin, tapos yung simoy ng hangin, napakalamig. Start na rin yung mga tropa. Starting po namin sa 7 to 5. Nag-start na sila. Binabaklas na yung mga nabuhusan kapon para ilipat. For today's video mga boss, pupunta tayo sa babalik tayo sa ngayon pala, sa Cabiao Bacod project. Gawa ng meron po akong pag-uusapan ni owner doon. Yan, pupunta ngayon sila Boss Kevin tsaka si Ma'am Maylin. Meron kaming di-discuss about doon sa Bacod. Mamaya almusal lang tayo, kape, tapos biyahe na tayo pabalik ng Nueva Ecija. Ayun po tayo. Sinilong tilapia, mga kamata ng tilapia, tapos ligo, and then lakad po tayo. Okay, mga boss, okay na. Nakaligo na tayo. Then nakapag-almusal na. So lakad tayo, pumunta Nueva Ecija. Tapos kung may oras pa, so update din tayo sa Arayat project. Ayun nabuhusan nila kapon. Ayun yung lintel beam. Bale, napaka-importante po niyan, lalo na sa mga opening ng mga bintana. Tulad doon, tapos kung may canopy, mas maganda rin po may lintel beam tulad nun. Sa may canopy, sa may lintel beam, magana yung canopy, nakakapit. Ayan, yun din dito. Nabuhusan na nila kapon to, and then yun na ngayon yung bubuayan nila, pupormahan nila para mabuhusan na rin. Then pagka nabuhusan na yan, so continue na yung CHB laying. Dito beam na po yun. Tapos meron pa tayong mga cross beam sa ating roof beam. So tara. Ito na yung porch. Yung porch area mga basta meron siyang step dito. Umpisa na rin pundasyonan.
Ayan, nandito na tayo. Mahalagang paalala ang Dito po sa Bacod Project, Cabiao, Nueva Ecija. Nandito po sila owner. Ano pa yata? Nandito sila Boss Kevin. Ayun, si Boss Kevin. Pwede tayo sa loob. Oh, tara. Ayan si Boss Kevin, oh. Saan, Boss? Dito? Pagka dyan, hindi lang pa natin yung bago dito. Lalang pa natin. Tignan natin doon. Ay, pwede rito no. Ay, nakain dyan. Pwede din dyan. Banda rito siguro no. Oo. Para hindi naman dikit na dikit dito bahay. Oo, ito layo dito. Ha? Dito ako gagawa ng driveway. Oo. Para hindi naman masyadong dikit doon. Oo, pwede rin dito. No? Kasi ano eh, baka maano na naman tayo dyan. Sabihin, may makina sila dyan eh. Oo, doon yung ano siya. Dito, boss. Tingin ko, banda. Yung isang moon na yun eh. Alin? Yun. Oo, yun. Yung may... Saan ba yun? Dito. Ayan, ayan. Oo, yun. Yung blue. Dating may buko rito. Buko. Namatay na. Tapos itong isa, sobrang ata nila yun eh. Ay, moon na yan. Ano ba yun? Iniwan na nila dyan. Oo, tama lang siguro yun boss, hindi masyadong malayo. Para pag bubuksan mo din, di ba? Oo. Lalayo. Ay, mga boss, silipin natin. Ayun, makapahaba na yung na ano nila, oh. Nakagawa nila. Pero hindi pa po yun yung maximum na height. Papatungan pa yan siguro, mga ano pa, 5 layer pa ng hollow blocks. Doon pa lang yung height nya. Yan na, may bakod na. Pagka nagkabakod na to, malamang mag-umpisa ng mag-alaga ng mga balak nilang alagaan dito, tulad ng pwede na mag-alaga ng kambing. So nakasecure na, wala nang lalabasan, gawa lang ng bahay yung mga kambing. So yun, mabubuhay na sila dito dahil malawak po itong lote. Ayun, hindi pala nagtrabaho yung bako. Marami naman na silang naukay, so okay lang. Yan, pero kung mano-mano lang pong mano-manong hukay lang po yan, hindi pa po ganyan kalayo yung kanilang nagagawa for sure, dahil medyo matigas din yung lupa. Ito yung lupang ano, pagka nabasa talagang malambot dahil nga po bukid, malambot siya. Pero pagka naman tumigas tulad niya, natuyo, napakatigas naman. Yan, dati pong pinapalayan to. Silipin natin. Ali, nagdagdag na kami ng manpower ngayon. 4 yata yung nadagdag, o 3 mga labor, mga helper. Yung kasing mga gumawa dito nung last week, yung iba doon mason, so kailangan na namin ng helper, so nagdagdag na tayo. Tapos nandito rin pala si ano, si Kasangga, si kapatid ni Black. Ano? Oh, Kasangga. Relief ko safety eh. Oo, kulang na tao boss. Oh. Father. Tama natin dito si Father.
Suka pala. Anong balita? Mo rin. Yan, siguro mga ano pa ito mga boss. 5 patong pa. So yun na yung ano niya, yung maximum height. O, taas na po yan. Tapos balak din palagyan ni owner ng ano yan, ng karagdagang security. Lalagay po ng barbed wire or combat wire para hindi basta-basta na mapapasukan. Tapos papaabang din ng ano, ng solar lights. Solar lights po palibot itong bakod. Every 3 span or every 9 meters. 9 meters po, example, isa doon. 1, 2, 3 sa dito. At every 3 span sa mga poste ilalagay yung solar lights. Ayun, nagpoporma na pala sila dito ng mga poste para tumatag na. Para pagka nabuhusan na yun, pwede nang patungan ulit. Pagka kasi ganyan kataas mga boss, papatungan yan, medyo ano, magalaw. Tulad nito, kung tataasan to, medyo magalaw to. Actually pwede pa naman patungan to. Ang kagandahan dito, ang ginamit naming CHB is number 5. Kadalasan po kasi sa ganitong bakod ginagamit lang D4 hollow blocks. Sa bakod na ito mga boss, D5. Ayan, pinoporma na nila. Kabilaan may nosing yan, kaya 5, tapos may nosing na 2. Halos nasa 9, 5 past 4, 9 inches yung kanyang pinaka poste, 9x12. Ayan. Ito, bubuhusan na to para patungan na. Siguro mga boss, ang tatya ko mga ano pa, mga 6 na layer na hollow blocks, 6 na patong. Yun na yung pinaka maximum height niya. Halos hanggang doon na po siya. Yan, halos sa 8 feet simula dito sa natural ground. 8 feet. Yan, balak din nila mapagawa ng ano dito mga boss, kubo dito sa ilalim ng itong ano, itong akasya na to. Dahil balak din nilang magano dito, itong area na to tatamnan. Itong area na to more on, ayun, may ibon, baboy, manok. Yan mga gusto nilang palagaan dito sa farm. Baboy, manok, and then kambing. Kala ko kanina ano, balat ng ahas, tali lang pala. Baka tamnan nila ng okra to. Okra. Ito yung gusto ko, yung bawang ni Black, ice cream. Yung mga bata, baka gusto nyo ng ice cream. Anong flavor ng ice cream mo? Vanilla o ano, strawberry? Rice flavor. Rice flavor. Ibang flavor yan. O pareho lang po. Parehas lang. Ayan, para kuha-kuha na lang. Ayan, madami na. Ayun, sinigang. Ang dami pala yung mga rapo, baka ano. Hindi kami ready na yan. Wala kaming dalang pagkain. Next time. Next time. Kaya kala namin ano yun. Thank you. Pag-prepare pa kami ng food. Engineer. Yung mga bata. Sige po. Kain. Sila. Ako, ay, thank you. May plato pa ata rin eh. Para bigyan mo sa kanila isa. Alam ko yung ulam mo ano eh. Boneless chicken. Parang alam ko yung boneless chicken na yun. Itlog. Ito boss, mainit na. Ito sarap tong Ayun anak, o tumayo. Pasensya ka na, di kami nakapag... sinigang. Baka gusto niyo sa bawnak. Ano ulam niya? Hindi lang yung manok. Baboy ito. Babi. Favorite ata ni Black yun. Ano lang? Hindi pa tayo na sila yung din ulam niya. Ano kung sa black? Sarap pa yung ganito, parang picnic. Kaya nga eh. Sarap nga kumain pagka ganito eh.
Wala, Ka- hindi kami prepared ngayon. Pagka sa bahay, wala kang gano'ng kumain. Next na uwi. Sa susunod namin balik. Okay, ayan mga boss, okay na. Ano sila owner? Ano engineer? Okay, ayos na engineer. Si architect, engineer. Foreman. Sama-sama tayo. Oo, sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Sige, yan, sige, drive mo na. Sige. Bagay mo ah. Bagay mo. Ay, hindi gumagalaw. Ha, Pili na tayong bago. bago. Ano, tumatagas na yung langis oh. Si Argy, ingat. Ayan mga boss, paalis na lang po si, si architect. So si architect naman, pinag-usapan po nila. Pinag-usapan naman nila owner yung bahay. Ayan. Yung bahay po rito. Kami naman ni Boss Kevin, yun ang mga access doon, yung gate. Yung gate doon, meron na pong location na napili sila kung saan maglalagay ulit ng tosang ng bridge doon sa ano doon. Sa may alos doon sa may pwesto nung ano na yan nung backhoe o nung excavator. Ito magiging access lang to sa bahay. Tatayo yung bahay dito, which is yung property no, yung floor lot area ng bahay is napasukan na rin nila ng 2,000 square meter. Bale separate po ito doon sa farm. Siyempre meron ding access ito papunta dito sa farm. Iba pa yung gate doon. Ayan. So ayan mga boss, maya maya. So baka pumunta po tayo sa Arayat naman. Arayat project. Ang sarap dito, mahangin. Ang presko. Ang presko ng lugar. Ayun, mapansin nyo, napakalakas ng hangin dito. Tsaka fresh. Pero napakadam ne. Napakayatras. Ayun mga boss, ilibisa na rin po na ipatambakan ito. Dahil baka sa susunod na mga araw dito na yung bako. Para tumigas din. Payatras me kayo, pota na eh. Mante mo ni kakalat. Na. Adwari ka niyan. Dalawa na yun. Ayan na rin yung hollow blocks pa. Mga boss, di ko alam, siguro nasa 2,000. Mga ganun na yata yung order namin hollow blocks. Ang estimated ko po kasi dyan mga boss, more or less mga 20,000 pieces na CHB. 20,000 pieces, nasa 14 pesos yung nasa 14 pesos yung per piece ng CHB dito, 25. So yun, iwanan natin sila para mapasalan ko rin yung Riot Project. Yan, shoutout kay Chef at kay Ma'am. Let's go. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa Riot Project. Ayan, update tayo dito. Ayan mga boss, nandito na tayo. Ito na po yung 3 unit 1, 2, 3 unit apartment. And then yung unit ni owner, yung dulo. Finishing na. Halos yung sa second floor, naglalagay na sila ng partition doon. Drywall po yung partition sa loob. Dahil yung pong nito, yung pong sahig nito, hindi po buhos o hindi slab. Hindi siya concrete slab. Ang ginamit po namin dito is ito. Steel frame siya na 2x6 na C-channel bar, and then 2x4 na tubular 1.5. Ang spacing niya is 12 inches or 1 foot. Tapos yung ginamit namin PSM board na nilagay dyan is 12 mm. Pagdanan niya, steel frame tapos buhos. Nilalagyan ng po, lalagyan tayo.
Yan, dalawang kwarto po dito. Yung isang kwarto. Hindi, ito yung isa. Nakasiling na rin. Mas malaki to kaysa dito. Ito yung isang kwarto. Ito maganda yung kwarto na to. Meron siyang view ng bundok. Yung bundok Arayat. Ang ganda. Ang ganda sana to kung wala yung bahay dyan tapos bukid. Napakaganda ng view. Pero maganda pa rin naman dahil napakaganda ng bundok namin. Ayan, tapos yung kanyang mga boss sa drywall niya, Piston board. Pipinturahan na lang po yan. Tapos ita-tiles pala to. I-installan po namin tiles to. Yung balcony. Yung balcony niya sakto lang. Parang sa mga condominium na unit. Ito yung kanyang baba. Sa lababo dyan. So dito sama-sama na. Maglalagay ng mesa dito. Tapos sa living. Tapos ito yung CR. Ito yung CR. Tapos ito yung kanyang pinaka laundry. Tiles na lang. So next natin is i-send na ako ng mga sample tiles kay owner para makapili na po sila para may ready ko na rin yung mga tiles na gagamitin dito. Ito yung isang unit, identical lang naman ito, parehas lang. Lababo. Pero dito yung living. May ibang dyan pa sa mga saksakan, sa ref, kung maglalagay na ref dyan. TV. So dito mayroon ng framing bubong. Yung bubong niya. Wala yung bubong po niya. Dalawang layer. Nakaangat siya doon para may ventilation pa rin dito. Parang yung ginawa namin sa Tarlac. Ganito rin yung kanya, design ng bubong. CR niya. Nag-start na rin mag-skim coat. Si Master dyan nag-skim coat na. Yan, parehas lang po yan doon. Same layout lang yan. Finishing na. Ito yung sa unit, sa owner. Ito maluwang po ito. Pagpasok mo dito, kitchen. Ayan yung lababo. Tapos sa combination na rin to, living and dining. Living dining. Dito na po, isa na dito. So meron siyang rep doon sa kanyang pinaka floor plan rep. Tapos sa taas, tingnan natin kung makakapalit tayo. Ito, ang lalagay po namin dito is wood planks. Mahogany wood planks. Ang magiging hagdan po nito. Tapos pagka medyo okay na, panik tayo. Ayusin pa itong hagdan na to. Panik tayo. Matibay po ito, steel frame. Ayan. Ito yung sa taas ditong unity owner. Ayan. Doon dito sa taas meron siyang toilet and bath, full toilet and bath. Ayan, maluwang po yan. Ayan siya, oh. Tapos ito, kwarto na dito. Meron siyang sliding door dito, which is napakaganda ng view. Ayan, oh. Pagising mo sa umaga, pagbangon mo, kitang-kita mo ang mga Arayat. And then meron pa shade dito to. Ibabong pa po dito yan. Yan yung column na yan. I-continue pa yan. Support ng kanyang roof. Ganda. Ganda ng view. Tapos dito ka, nagkakape ka. Ilalagay ka ng coffee table dito. And then nakatanaw ka sa bundok ng Arayat. Ang ganda. Ito na lang pong area na to. Ang pinaplastaringan. Tapos yung mga opening ng mga doors and windows. So pwede na natin pasukatin din yung mga bintana para mapisa na rin yung pag-fabricate.
Dito yung headboard. Ayan, tapos facing, nakahiga ka dito, tanaw na tanaw mo yung bundok Arayat. Ang ganda. Ang ganda ng ano, ang ganda ng location. Tapos syempre may sariling CR yan. Ayan. Tapos yung kanyang door, mga boss, itong unit na to hindi po standard. Ano po ito? Yung ano niya, yung kanyang pintuan 8 feet. Ganon din yung mga header nito, 8 feet. Yung mga unit lang, mga apartment, din yung mga standard. Tapos meron siyang high ceiling. High ceiling po yan. Ang ganda yun pagka natapos. Meron siyang skylight dito para maliwanag din, para hindi na gumamit ng ilaw pagka ano, ganitong araw, kasi kung sasaraduhan po natin yan, for sure magiging madilim po yung area na yan. Kaya yan, design ni architect, naglagay sila ng malaking bintana dyan. Ayan, inipisahan na rin pala kain yung ano mga boss, yung pong septic tank or Poso Negro. Malaki po ang Poso Negro nito. Ayan siya, oh. Ang size po niyan 4 meters 2 meters. Tapos tatlong chamber, digestive, pinching chamber number 1, and then pinching chamber number 2. Bale yung layout nito mga boss, meron pa po kasi ano to, sa original plan kasi yung unit na to is 4. So yun, 3 lang muna yung ginawa namin, kaya may abang po dyan. In the future, kung gusto ni owner na ituloy yung isa, so meron tayong abang pa dyan.